Yun nga po, paano ho nagkautang ng limpak-limpak ang gobyerno dito sa mga SUCs? Di ba taon-taon naman, nagsusunog kayo ng kilay dyan para budgetan ang pangangailangan itong mga ganitong ahensya ng pamahalaan? Tama po yun. Pero ang nangyari po, after the pandemic from 2022, ay lumaki po yung enrollment sa mga state universities and colleges. Also because 2018 pa lang, di ba, pinasa na yung libreng kolehiyo na batas. So ang trend, lumalaki yung enrollment sa ng mga state universities and colleges natin at tinatanggap naman sila ng mga state universities. Pero hindi nakakasabay yung paglaki nung binabudget sa kanila ng gobyerno. Kaya meron na pong deficit. Ang nangyayari dito, tinatanggap ng mga state universities katulad halimbawa ng TUP, yung mga pumapasa, tinatanggap nila, tapos pinagkakasya yung mga yung actual na binudget sa kanila, tapos kung ano pa man yung mga income na kinikita nila, at pinagkakasya na yun. So, yun ang nagiging problema. Halimbawa, sa halip dahil kulang ang budget, sa halip na merong mga magdagdag ng regular na mga faculty at empleyado, ay dumarami ang mga contract of service or job order ng mga profesor at mga empleyado. Ganun po ang paraan para makakope ang mga state universities and colleges dahil nga kapos ang budget tapos malaki na yung utang ng gobyerno sa kanila. So you mean to say, Kong, dahil ang main reason